Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Parisiyo nang mabalitaan nilang napahimik ni Jesus ang mga Sadusiyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang toro ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Biyernes tayo. Isang araw na ating ipahayag ang ating dakilang pamimintuho, ang ating pagmamahal o pag-ibig sa Diyos na kasama natin lagi. Kaya sa araw ng Poong Hesus Nazareno, kahit mahirap ang pagpasok dito sa dambana ng Poong Hesus Nazareno o kaya ang minor na basilika ng Poong Hesus Nazareno, talagang pinagsikapan natin dahil ito ang ating paraan na mahal natin ang Diyos. Sa lahat ng mga nagmamahal ng ating Panginoon, ating ipahayag ang ating pagpupuri at pumalakpak po tayong lahat dahil tayo ay magpasalamat sa Kanya, tayo'y umaasa sa Kanya, at tayo'y binibigyan niya ng ating mga kinakailangan na kaloob o mga grasya sa buhay. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa kakaiba na pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos na kasali ang lahat, kasama tayong lahat. Sa ating unang pagbasa, sa Aklat ni Ruth, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 22. Ito ay tungkol sa isa sa mga ninuno ng ating Panginoong Hesus. Si Ruth ay isang Moabita. Noong namatay ang asawa ni Naomi at ang kanyang dalawang anak namatay din at iniwan ang kanyang manugang na dalawa na si Orpa at si Ruth. Si Ruth ay kasama at hindi iniwan si Naomi. Ito'y tinatawag nating sa pag-ibig, walang iwanan.
Dahil ang isang biyuda nung panahon ni Naomi at panahon ni Ruth at hanggang ngayon sa Middle East, nahihirapan ang mga biyuda dahil nagdepende ang suporta sa mga lalaki. At kung wala na ang mga lalaki, mahirapan itong mga biyuda. Upang mayroong karamay si Naomi, si Ruth ay sumama sa kanya. At sinasabi niya, ang iyong Diyos ay ang aking Diyos. Ang iyong bayan ay aking bayan. Dito natin mapahayag ang tunay na pagmamahal. At itong pagmahal na ito, na tinatawag na ahaba, ay nasalin ngayon sa ating Ebanghelyo sa salitang Koinoko na Griego, sapagkat ang ahaba na Hebreo ay nasalin sa Koinoko na Griego sapagkat ang New Testament ay Koinoko na Griego ng agape. At ang pinakautos, ang pinakadakila sa lahat ng mga utos, nung tinanong ang ating Panginoon ng isang pantas, ng isang dalubhasa, ng isang eksperto, ng Doctor of Laws, na kanya pong subukin ang Panginoong Hesus, sinabi po ng ating Panginoon, ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 37, na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ito ay nasa Shema. Shema, ibig sabihin, laging binabanggit na bahagi ng aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 5, na sinasabi na ibigin ang Diyos higit sa lahat. Pero hindi tumigil ang ating Panginoon sa mahalaga na kautusan sa pag-ibig sa Diyos, na ito ang una, pangalawa at pangatlo sa 10 utos na makita natin sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20 at sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 5. Sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 39, Kapitulo 22, Ebanghelyo ni San Mateo, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Ibig sabihin dito, naugnay ang ating pag-ibig sa Diyos sa konkreto na pagmamahal sa ating kapwa. Sapagkat napakarami pong tao magsabi at napakadali para sa kanila, I love you, Lord. Mahal kita, Panginoon. Iniibig kita, Panginoong Diyos. Pero, nahihirapan na magmahal o umibig sa kapwa-tao. Kaya itong pag-ibig ng Diyos ay dapat nga mapahayag sa konkreto na pagmamahal sa ating kapwa-tao, sapagkat tayo naman ay imahin at larawan ng Diyos. Itong versikulo 39, Kapitulo 22, Ebanghelyo ni San Mateo, ay kinuha ng ating Panginoon sa ibang aklat. Aklat ng Leviticus, Kapitulo 19, versikulo 18. Na kung ating titingnan, ito yung batayan ng dalawang tradisyon na sinasabi ng ating Panginoon. Una, ang tungkol sa kautusan ni Moises na tinatawag tradisyon ng Torah, at ang mga turo ng mga propita na tinatawag na tradisyon ng mga nabiim. Na ito ay bahagi ng buhay ng mga Israelita na taong mga hinilang ng ating Panginoon. Pero ito ay ating kautusan din sa ating panahon ngayon. Sapagkat kuminsan, nakalimutan na natin na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay dapat napahayag sa konkreto na pagmamahalan sa loob ng tahanan, sa loob ng mga opisina, pagawaan, at kung saan man tayo naroon. Sapagkat kung tunay na iniibig natin ang Diyos, ayon pa sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, versikulo 19 hanggang 21, sinasabi niya, kung sinasabi mo na iniibig mo ang Diyos, pero napuot ka sa iyong kapwa, ikaw ay sinungaling. Paano mo maibig ang Diyos na hindi mo makikita kung mismo ang kapwa mong nakikita ay hindi mo iniibig? Ganito ang kautusan.
Pag iniibig mo ang Diyos, dapat iniibig mo rin ang iyong kapwa. Dahil dito tayo po'y tinatawag ngayon na mamuhay sa pag-ibig na tunay, agape. Sapagkat sa salitang Koinoko na Griego, mayroong 5 na salita. Una, yung philia ordinaryo na pagmamahal. Yung eros na pagmamahal lang dahil nagnanais ng laman. Pangatlo, yung sinya, yung mutual understanding. Storge, yung tinuturing natin ating kapwa-tao at minamahal na bahagi ng pamilya. At agape, na banal at tunay na pag-ibig. At ito ang ginagamit ngayon sa ating ebanghelyo, na tayo ay tinatawag ng ating Panginoon na umibig ng tunay, una sa Panginoon, at napahayag sa ating konkreto na pagmamahal sa ating kapwa-tao. Naway, isabuhay natin ang kultura ng pag-ibig, lalo na ngayong panahon na tayo ay nasanay sa mga gadgets, sa mga apps, sa mga moderno na mga computer, na mga cellphone at iba pa, at hindi na natin isabuhay ang pagmamahalan na tunay. Panahon na tayo'y walang iwanan, kasali ang lahat, kasama ang lahat sa agape, pag-ibig na tunay, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen? Purihin natin ang Diyos.